Tingnan natin ang 6 na M. Mayroong 6 na M na katangian sa baka, bakit hindi nabinta? Hey, what's up mga kabayansil? Magandang hapon. Araw ng Huwebes, Pizza 23 sa Enero. Diyan na po mi sa diyan mis balay kay wala mi ka nang wala mi ka biyahe kay nami baka gihapon nga wala mahalin. So ang buot pasabot nato nga mga usaw ni kabulan ning bakaha dis amoa. So atong pakanaw og pasaw nagdala ko. Karugtong ito sa A Day in My Life. So pero ang content na ko ngayon ay tingnan natin ang 6 na M. Mayroong 6 na M na katangian sa baka, bakit hindi nabinta. So puntahan natin yung baka nasa pastulan. Dala ako ng pasaw yung page ba. So ibig sabihin ay mayroong 6 na M yung baka. So may tao dito mga kabansil. Pwede mag-vlog tayo kasi baka pagtawanan tayo nila. What? So puntahan natin yung baka na at banggitin natin yung 6 na M. Nandito sa aking notebook na isulat ko para hindi tayo di tayo mautal. So mga kabansil, dito huminto pa tayo sa pag-vlog. I-vlog ko yung baka ko na hindi nabinta. Tingnan muna natin yung mga bata nangurinti sila dito. Nakakuha mo diri dong? Wala, dito mismo na nakakuha. So kuha ko na dong, ipalihog ko na ko ato ng taon dong. Kuan ba na nang muna ilang kuha mga kabansil mga lah ito mong buhi kuyaw man ito pantat mga kabansil. So ito ang buhay namin dito sa bukid kapag walang trabaho yung mga bata at walang eskwela sila. Ito magguha sila ng isda ng sapa ba dito. Tama ka nga. Tama nga. So itong bata na may dalang kurente, mayroon siyang Facebook page. Ano ang Facebook page mo daw? Jus Gabriel Di Consolar. Jus Gabriel Di Consolar. Di Consolar. Suportahan natin siya guys kasi ito ang kalagayan namin dito na kung walang trabaho o tulang eskwela, pwedeng manghuha tayo ng isda kasi mga mahirap kami. Sana suportahan ninyo Jus Gabriel. Kapag kung sirap kayo sa trabaho, kapag napapagod kayo, ganito lang ang gagawin nyo. Oh my God! So tama ang kayo doon. So, sana suportahan ninyo Jus Gabriel. So minto tayo sa pag-vlog kasi mayroong mga bata at nangunguha ng isda doon sa may kanal ba. So ang ibig sabihin ay yung isa doon yung nagdala ng kuryente kasi pagkuryentihan lang nila yung mga isda. Sinabi ko na Huwebes ngayon, Pizza 23 ng Enero 2025. Ang oras, time check tayo ay 4:45 dito sa aming uma. So ipakita ko sa inyo yung 6 na M na banggitin ko sa baka na ganyan, bakit hindi nabinta. So ang ibig sabihin, mayroong 6 na M na dapat tandaan natin kung mamili tayo ng baka para ibinta sa stockyard. So ito, mayroong 6 na M. Ito tingnan natin ha. So hindi pa tayo mag-umpisa ay mag-shoutout tayo at wag naman ninyong i-skip yung ads para mayroon namang kaunti tayong makasahod tayo sa YouTube. Sana
kasi sa previous aking vlog na kailangan na makatulong tayo tulad ng mga batang yan. So hindi talaga scripted tong aking vlog kasi kita ninyo ha, mayroon akong notebook para di tayo mautal. Alam naman ninyo na grade 6 lang tayo, pero isulat ko kung ano ba ating content ba. So ngayon 6 na M ang banggitin ko dito sa katangian sa baka bakit hindi nabenta. Ito ipakita ko sa inyo ha. So hindi pa tayo mag-umpisa ay shout out kang Antoinette Padilla, hindi ko alam kung taga saan. Corimao 4897, hindi ko rin alam kung taga saan. Kahoy-kahoy ra, paki-support sa aking anak nga sayang Facebook page. Kahoy-kahoy ra vlog. Kang Risa Sanchez 4957, di ko alam kung taga saan. Choy Mindoreno from New York. Pandamak TV from Iloilo. Pamboy TV from Sagay, Negros Occidental. Joanna Dasilio, sabi niya mag-a day in my life. Ito na mga Joanna, pwede na tayong nag-a day in my life. Napost ko na ganina. Ano ba talaga? Pero karugtong ito kasi dito sa bahay kung wala kaming trabaho, wala kaming biyahe ay ito ang kung mayroong bakang hindi nabinta, kailangan nating alagaan. So ipakita ko sa inyo kung panoorin hanggang dulo para maintindihan ninyo kasi nakakaiba itong vlog at nakakaiba ang panibagong vlog, panibagong araw. So ito mga kabansil. So ngayon ipakita ko inyo ang baka bakit ano ba ang mga 6 na M. Ito. Kita niyo ang baka? Ano ba talaga ang 6 na M na mayroon sa baka? Ang unang M na banggitin ko sa baka na ito kahit para maalaman ninyo kung bakit nga. Kung lapitan ng tao kapag magustuhan nila kasi hawakan nila, kasi dito sa amin kailangan hawakan. Ito parang magulat siya at parang mailap siyang tingnan, hawakan parang manungay siya parang manungay siya. Yan ang katangian na di talaga mabinta ang ating baka. Kasi manungay siya, parang manungay pero hindi naman kita ninyo parang manungay pero hindi naman kahit lapitan ko pa hindi naman manungay. Katuwaan lang kanyang nang galagala lang ang kanyang hindi manungay. Yan ang unang M nga manungay siya. Manungay raw pero hindi siya talaga manungay. Makalawa na M yung masikip ang balat niya ba? Tingnan mo parang masikip tingnan mo. Di maluwag talaga ang kanyang balat pero kung pisilin natin nagkamali sila kasi maluwag talaga maluwag. Maluwag kahit pero kung tingnan parang masikip. Parang masikip. Pero kung pahawak pa tong baka kasi ako lang ang sinasanay ko to parang hindi na mailap kasi doon sa bloke hindi talaga siya magpahawak. Ngayon pahawak na kasi sinasanay ko kasi isang buwan na to dito. Kalawa na sa bloke, makalawa rin sa bakong. So buo niya sa Sabado, dalhin natin to sa Sabado doon sa La Libertad bloke, Negros Oriental ay ibinta ko to. Maraming taong kagusto nitong baka. Ang problema lang kasi hindi siya pahawak. Sabi nila ay manungay raw at masikip ang balat. Yan ang pangalawang M na banggitin ko sa inyo.
So ang pangatlong M, maliit ang kanyang paa, oh. Kita ninyo, oh. Maliit talaga ang kanyang paa, oh. Maliit ang paa, pangatlong M, oh. Maliit. Sabi nila, kapag maliit ang paa, kung lumaki na ang kanyang katawan, hindi kayanin ng paa kung ikarga papuntang Manila. Oh, tingnan mo, parang manungay pero hindi man, oh. Oh, lumapit gani ako. Di niya, kuan lang. Gala-gala lang kanya, parang ginulat lang tayo, pero yan ang katangian na hindi talaga magustuhan ng mamimili. Maliit ang paa, oh, maliit talaga. Oh, maliit. Pero kung sa manok tayo na pangsabong, mas mabuti yung maliit kasi mas maliksi siyang maliksi siya. Pero sa baka kailangan malaki ang paa. Oh, maliit talaga, oh. Oh. Kita niyo, maliit. Pang-apat na M ay maliit ang tainga. Oh, kita niyo. Maliit ang tainga. Yan ang katangian sa bakang ito. Bakit hindi nabinta? Oh, maliit talaga. So ang ibig sabihin, maganda naman kanyang ulo pero maliit ang tainga talaga. Yan ang pang-apat na M. Pang-limang M, maliit ang pusuran, oh. Oh. Maliit ang pusuran. Hindi malaki, hindi malaylay. So ang ibig sabihin, yung mga mamimili doon sa kahit bakong, kahit bluke, gusto nila yung mas hindi mataba sa ganito. Mas gusto nila yung payat-payat sa ganito pero malaylay yung kanyang pusuran. Pang-anim na katangian, mahal na pagkabili itong baka. Mahal. Kasi ang nagustuhan ko lang nitong baka kasi malaki ang kanyang pisong, oh. Pisong niya, malaki, oh. Tapos paglapitan siya parang sungayin tayo, hindi naman, oh. Yan ang natakot yung nagtawad, yung nakagusto. Pero ako ang patingnan ay maganda talaga ang porma sa bakang ganyan, oh. Kasi yung kanyang puwitan ay maganda namang tingnan. Ang problema lang sa kanya, tingnan natin parang ang balat ay masikip. Pero hindi naman masikip, oh, kasi kung hawakan natin, oh, no, oh, parang manungay siya, no. Pero hindi siya manungay, pero no, maluwag yung balat, oh, oh. Tingnan lang natin, masikip, pero hindi naman masikip. Hindi talaga na gustuhan ng mamimili kay sabi nila ay hindi mailap raw at manungay pa at hindi magpahawak. So sinasanay ko tong bakang ito sa paghawak-hawak, himas-himasin natin. So mga 1 buwan naman to. So nasanay na siya sa aking hawak-hawak. Hindi pa manipa yung baka, oh. Paano man, mabait man itong baka, oh, kahit mabait. No. So ngayon, sa Sabado baka mabinta to kasi nasanay na siya nating himas-himasin, oh. Yung pag umabot siya dito sa amin ay kahit hawakan natin ang kanyang balat tapos himas-himasin ang ulo parang manungay. So kayo, nasanay na siya sa atin. So nabanggit ko na ang 6 na M. At para malaman ninyo, tapos ibalik ko para di ninyo malimutan. Kung bumili tayo sa kahit saang stockyard, kahit doon sa Padre Garcia, mayroon man diyang ng stockyard na malaki. Kasi ang Padre Garcia, Batangas, yan ang kapital ng mga stockyard nga maraming baka at mga hybrid pa. Yung Padre Garcia, kasi lagi kong nanonood sa mga vlog ni sinong vlogger maning doon sa Padre Garcia, Batangas. Nalimutan ko kasi matagal na, basta hindi nakasulat dito, malimutan talaga natin. So nabanggit ko na ang 6 na M, oh. Kita niyo, 6 na M, oh. Oh, M. Oh. Ang unang M, manungay. Pangalawang M ay masikip ang paa, ang balat. Ang balat pala.
At pangatlong im ay maliit ang paa, yung binti ba. Pang-apat ay maliit ang tainga. Pang-lima ay maliit ang pusuran. Pang-anim ay mahal na pagkabili. Ito ang 6 na na banggitin ko sa baka. Kung mamili man tayo ng baka, kailangan nating himasin kasi parang ang baka, huwag tayong manghusga ng hindi tama kasi kung husgahan natin yung baka, di naman kahit sinong lumapit nito, parang ano kanya ba, katuwaan lang yung matuwa lang siya sa atin ba? Parang naglaro lang sila sa atin. Kaya kung ang bakang manungay talaga, kahit lapitan natin ng kaunti, ay sungayin lagi talaga tayo, no? Hindi naman manungay, himasin ko, hindi pa himas yung bakang manungay. Kita ninyo, hinimas ko. Sabi niya, ang ipahiwatig niya sa akin na binangga niya ako ng kaunti kasi sabi niya parang magpahimas siya, parang kamutin yung kanyang katawan kasi baka makati. Sinungay pa ako, sinungay na ako. Sabi niya, ang ipahiwatig niya yung baka hindi marunong magsalita. So ang ibig sabihin ay ang pahiwatig niya sa akin ay parang kamot daw sa kanyang katawan ba? What? Lapitan tayo, parang matakot tayo kasi baka manungay. Pero hindi naman, ang pahiwatig niya sa taong lumapit sa kanya ay gusto niyang magpa-kamot sa kanyang katawan, kanyang liig, sa kanyang ulo. Kita ninyo, kahit dito kung ang bakang mailap na parang kahit dito patira na tayo. Sinisipa na tayo. Dito, hindi ako sinisipa. So, ang bakang nito, pahiwatig lang sa kanya nga, lapitan tayo para ang himasin natin at kamutin ang kanyang mga ang katawan niya. Maliit talaga ang paa. Di katulad ng mga nakaraang baka kung malaki ang malaki ang paahan, ang binti ba? Maliit maliit talaga. Parang kung di tayo tumingin dito sa taas, dito lang tayo sa kanyang binti, parang lang yung 20 lang ba. Pahiwatig siya, pakamot talaga siya. Kita ninyo ha. Sabi niya kung marunong pa tong magsalita, ay sabi niya kamutin raw natin yung kanyang balat, ang kanyang katawan. Kita na ninyo. Kung ibinta natin to sa pangkatay, lugi ito kasi sa tingin ko 300 kilos lang ito. Tapos 300 kilos. Di naman to pasok sa 160. Kung 300 kilos times mga nasa 1/4 mga nasa 130 lang. So ang ibig sabihin 130 300 kilos 130 equals ano lang to, 39 lang ang abutin nitong baka. Kasi 130 lang kasi hindi yung sinasabi ko na hindi pasok tong baka sa kung hindi umabot ng 400 kilos. So 39 at 40 ang tawad nila sa pangkatay, 39. Pero sa pang-alaga 40 lang. Pero nakaranas ito ng tawad ng 43 doon sa bloke unang dala ko. Pero hindi ko na binta kasi wala mang ginansya at hindi nakapamasahe. So ang ibig sabihin ay kahit nadagdagan lang ng 500, ibinta na natin. O nadagdagan man ng 1,000 para makapamasahe. Kung nadagdagan ng 1,000, pamasahe ng 500 kasi doon lang namin nabili doon sa may Manhoyod. Ibinta namin kasi, pero alam naman ninyo kapag pang-alaga ang bumili, kung hindi mo ibinta sa
hindi mo ninyo ibenta sa tawad nila, maghanap sila ng ibang baka. Ito ang kalagayan mga kabansil. So, time check tayo ay alas 5:05 ng hapon. Adlaw na Huwebes, Pitsa 23 sa Enero 2025. So, ito ang 6 na im na napakita ko sa inyo. Ito ang tandaan ninyo kapag bumili kayo sa stockyard ng mga baka tapos ibenta ninyo dyan sa stockyard, kung saan mang stockyard tayo pumunta, ito ang katangian nitong baka. So, ang ibig sabihin, lahat ng baka may katangian, pero nagkamali sila ng paghusga sa bakang ito kasi sabi nila manungay at masikip ang balat. Hindi naman. Hindi naman masikip. Tingnan niyo. Kung masikip ay hindi natin mabinat nito. Tingnan lang natin, parang masikip. Parang manungay, pero hindi, magpakamot siya. Hindi masikip. Tingnan niyo kung masikip pa, kahit natin saan natin pisilin. Dito sa bandang puwitan. Hindi naman masikip. Tingnan lang natin, parang masikip. Tingnan natin. Parang masikip ba? No. Hindi natin masabi na nagkamali ako, kasi nagkamali talaga ako sa pagbili nitong baka. Pero ang swerte sa baka na talaga sa kanyang katangian. Kung maswerte tayong bumili, ay kailangan ang baka makuha natin ang 6 na katangian. So, alam na ninyo kung ano ang 6 na katangian. So, hindi pa tayo magtatapos, ay kung nagustuhan ninyo ang aking video, paki-subscribe naman at thumbs up ng like button at yung share at yung notification bell para sa sunod na mga video ay magustuhan ninyo at makita ninyo, para dagdag naman tayo sa kaalaman para sa inyo. Yan ang sinabi ko. Nag-vlog talaga ako kay gusto kong magturo kung paano ba tayo mag-bansil, paano ba tayo magbili ng baka. Kasi itong hanap buhay na ito, wala tayong tinatapakang tao, wala tayong inargabyadong tao. Namumuhay tayo kahit saan tayo pumunta ay hindi tayo matakot. Ay Panginoon lang ang tinatakutan natin, kasi siya ang may-ari sa ating buhay at siya lang ang gustong magbigay sa atin ng mga grasya galing sa kanya. So sana naintindihan ninyo at unawain ninyo, at huminto muna tayo sa pag-vlog kasi nasabi ko na lahat. Salamat sa nanonood at sa mga subscriber at mga viewers, mga silent viewers. Salamat talaga. Umabot na tayo ng malapit na sa 5,000 subscriber. So ang ibig sabihin, monetize na tayo sa Pitsa 20 nung Pitsa 20 na monetize na tayo. Ang ibig sabihin ay dininig na ng Panginoon ang ating humingi tayo sa kanya na sana Panginoon mamonetize na tayo, kasi ang hirap namin dito ay hindi ko masabi, nakita naman ninyo. So dininig tayo kasi walang imposible sa Panginoon. So dito na lang muna tayo mga kabansil. Salamat sa panonood at God bless. Bye bye.